Pag gumawa tayo ng tiger cake roll ay may mga egg whites talaga tayo. Kaya ito yung ating gagawin. Ito yung naisipan ko mga ga kasi ay paborito din natin ito. Kaya tara na, gagawa tayo. Marami naman ako nito nang na-upload mga ga. Halos pare-pareho lang naman yung mga ingredients nito. Pero meron pa rin mga may nagtanong o meron pa din humingi ng mga recipe nito. So, ito man lang yung mga kailangan natin sa ating cake batter mixture. Asukal na puti, asin, vanilla extract at tubig. At nang natunaw na yung ating asukal at asin, ay mag-sift na po tayo dito ng ating cake flour at lagyan ng baking powder. Kailangan talaga mga na cake flour lang po yung gagamitin natin para mas malambot talaga, maganda yung texture, pino yung texture ng ating photo cake. Ang mga sukat ng ating mga ingredients ay nasa video screen lang natin. At haluin lang natin yan ng mabuti hanggang kuminis yung ating mixture. At kahit na hindi na natin ito salain ay okay na. Wala namang mga lumps. So, ito na yung ating egg whites na natira sa ating tiger cake roll. Lagyan ko lang yan ng cream of tartar. Kung wala kayong mga cream of tartar, mga palangga ay pwede na white vinegar, yung dato puti, pwede. At pag nag-create na ng bubbles na medyo makinis yung ating egg whites, ay unti-unti ko nang ilagay dito yung ating puti na asukal hanggang sa ito'y maubos. At nang naubos ko nang nailagay lahat yung aking asukal, ay binati ko lamang yan ng mga ilang minuto hanggang sa ito'y naging medium stiff peaks yung ating mirang. Kailangan talaga na pag gumawa tayo ng ating mirang ay kailangan na dry yung ating bowl at yung hand mixer para ay hindi mapatay ng maganda ang alsa ng ating egg whites. At pwede na nating ilagay dito yung ating mirang sa ating cake batter mixture. Pero huwag lang muna natin itong iubos lahat agad sa paglagay. Balihatiin lang muna natin ang dalawang part. At pag halong-halo na yung first natin na mirang na nilagay ay pwede na nating ilagay yung natira pa nating mirang. At cut and fold lang talaga ng padahan-dahan. Haluin lang po talaga natin yan ng dahan-dahan hanggang sa mag-well combine na yung ating mixture. Huwag lang po natin itong ma-overmix ha. Malalaman natin kung na-overmixing yung ating mixture, yung nag-watery siya. Na yung napapansin natin na nagtutubig yung ating mixture. Ibig sabihin yan ay overmixing na po tayo. At sa puntong ito ay kailangan ay nakapagpakulo na po tayo ng ating tubig. Kasi pagkatapos natin itong mailagay sa ating hulmahan, ay isa lang na natin ito agad. At hinati ko lang yung aking mixture at nilagyan ng strawberry flavor powder yung aking ginamit. Kasi ay gusto ko rin na dalawang kulay yung ating photo cake ngayon para maiba na din. Ay optional lang naman ito mga ga. Pwede naman na huwag na kayong maglagay ng flavor. At para naman dito sa ating toppings ay grated cheese at yung salted egg yung nilagay ko. At yung ating round tube pan ay may sizes ito na 20 cm. At sinapinan ko lang ho yung ilalim ng parchment paper. At katamtaman lang talaga yung lakas ng apoy ko dito sa aking kalan. Hindi masyadong mahina at hindi din masyadong malakas. At niluto ko ito sa loob lang ng 25 minutes. At kung hindi pa natapos yung time na naset po natin, ay huwag niyo pong buksan na buksan yung inyong steamer. Kasi babagsak po ito. At first time ko din matikman na yung ating strawberry flavor na pinatungan natin ng salted egg. Ay masarap din pala mga gahan. Na yung, hindi ko ma-explain yung lasa niya. Basta masarap.